Anumang impormasyon, mabilis na ma-access sa pamamagitan ng internet at social media. Clean at komportable sa online marketplace. Trabaho ba ang kailangan mo? Marami ring online job postings. Pero ang problema, mayroong mga bad actors na nagkalat sa internet. Kung di ka maingat, mabibiktima ka ng online seller na scammer. Ang binili mong cellphone, bato pala ang laman. Bato! Mama Eden, bato! Mama Eden, bato ang laman! Nandiyan na yung pera ko, Mama Eden! Ang online job application mo, elaborate phishing scam pala para sa identity theft. At ang news na binasa at tinanonood mo ay maaaring disinformation campaign o fake news. Tingnan nyo lamang ang mga bidyong ito na nagsisirculate sa social media kung saan sinasabing ang Luzon kasama ang Palawan ay dati umanong teritoryo ng China. At natatandaan nyo pa ba ang mga celebrity death hoax na ito? Patay na raw si Chris Aquino, si Kuya Kim, si Gary Valenciano, si Doc Willie Ong at si Jaime Fabregas. At maging ang death hoax ni Celine Dion, kumalat rin sa ating mga social media feed. Marami pang ibang example niyan. Pero ang pinakamabigat ay maraming disinformation campaign na layuning guluhin ang ating lipunan. Sa ating bansa na mayroong 87 million internet and social media users, tinatayang 70% ang nakabasa na o nakapanood na ng political fake news. Sa survey naman ng social weather stations, lumalabas na 51% ng mga Pilipino ang hindi kayang tukuhin kung fake news ang kanilang nababasa o napapanood. Mabigat ang implikasyon nito. Ang propaganda, maling impormasyon at peking balita ay maaaring magresulta upang mabawasan ang tiwala ng taong bayan sa mga demokratikong proseso. Kaya mahalaga ang pagpapatibay ng mga safeguards sa pamamagitan ng lehislasyon ng mga batas na magbabalanse sa karapatan ng malayang pamamahayag at pagbabantay sa fake news. Yan ang paraan upang supilin ng mga bad actors na layuning manggulo sa ating bansa.